Amen. Amen. So, can we just give a big clap to our Lord? Hallelujah. Truly, there's power in the name of Jesus, no? Mga kapatid, katulad po ng inawit natin kanina, that God is a miracle worker. He is our miracle worker. In our waiting, in our healing, in our breaking, in our breakthrough, He gets the glory. At yun naman po yung talagang patuloy nating inaawit, no, sa ating Panginoon na in every circumstances in our lives, no, He remained faithful. So, hallelujah. So, once again, good afternoon po mga kapatid. Welcome po sa ating 3 p.m. service, sa ating nanonood sa ating YouTube Live and Facebook Live. Good afternoon po. And today is a very special Sunday. Tama po ba? We're celebrating Mother's Day. No? So, kung kasama nyo po yung nanay nyo ngayon, kung kasama nyo po yung asawa nyong babae, pwede bang pakibati naman yan ng Happy Mother's Day. Yan. Sabihin niyo na rin ng I love you, no? Wag lang natin na basta batiin, no? Kumbaga, let's express how much we love them. Tama po ba? Kung gaano natin kamahal yung mga nanay natin. So, today po, this afternoon, we'll have our special message, no, for our dear mothers. No, kung if you have time, pag-uwi niyo po, you can go back to our 7 a.m. and 10 a.m. service, no? Si 7 a.m. is yung nag-message po is Brother Omi. Then kanina pong 10 a.m. Si Brother Joel. So you may hear their message po, no, na binigay po ng ating Panginoon. So may invite everyone to stand again para po let's have a prayer before we proceed to our message this afternoon. Hallelujah. Father God, we bless your name. We praise you. We magnify you, Lord God, for you are good, for you are faithful, Lord God. May your name be lifted up in this place, O Lord God. Lord, we ask for your guidance, and we ask your Holy Spirit to be with us this afternoon. Be our teacher, O Lord God. Allow your revelations and your message become alive in us, O Lord God. And Lord, as we continue to honor our mothers, O Lord God, Lord, allow them to be felt loved, to be felt honored, Panginoon, as we celebrate this special day, O Lord God. Lord, open our hearts that we may humbly receive your message for this afternoon and allow your Holy Spirit to fill this place with your presence. May your name be lifted up, O Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen po. Amen. So, mainit po sa labas, no, pero mas higit yung ating pag-iinit, no, sa ating Panginoon sa pagpupuri natin sa kabutihan at katapatan po ng ating Panginoon. So, today is Mother's Day. So, nailabas na po ba natin yung mga nanay natin? Na-date na ba natin? Or mamaya pa after po nito? Wala pa? O may balak kayo? May balak ba talaga kayo? Basta wala kami balak kayo, no? So, I hope na nag-greet na natin yung mga mothers natin. Kung naibigay nyo na yung mga special gifts nyo, no? Yung mga special gifts natin sa mga mothers natin. So, that would be a good thing, no? Na talagang pinapahalagahan natin. No? Although sinasabi natin, we honor and appreciate our mothers every day. Di ba? Hindi lang dapat during Mother's Day. Pero syempre, since nga we are gathered together now, no, na para talaga i-celebrate yung Mother's Day. So, our message title this morning, this afternoon, no, this afternoon is pinamagatan ko siyang Shining Bright Like Diamond. Siguro may na ano kayong kanta na sabi ko patugtugin to. Pero sabi ko wag nang patugtugin, no. Meron po ba kayong naalalang kanta diyan? Yes, no? Pero wag yun na pong kantahin. So, shining bright like a diamond, no? Sino po ba yung mahilig sa diamonds dito, mga nanay? Yan. Di ba, pag may diamonds ka, parang ano yun, special. Tama po ba, mga nanay, no? Kahit minsan nga, yung puwit ng baso lang, okay na eh. Basta mukhang diamonds, di ba? Yung mga nanay natin. Kasi parang ganun siya ka-precious, no? Ganun ka-precious yung mga diamonds. Alam niyo po, when I'm doing a research, ang diamond pala, no, it came from the Greek word adamas, no, which means indestructible, no? Diamond is actually one of the hardest precious stone,
no? Kaya siya tinawag na diamond, came from the Greek word adamas. And at the same time, yung composition niya, it has something to do with its composition kasi it's made of carbon atoms, no? Pure carbon atoms. Alam niyo po, yung mga diamonds daw, nagagawa siya or na-form yung diamonds sa pamamagitan ng mga carbon atoms na nasa upper mantle ng Earth, no? Andun yan sa pinaka-upper mantle ng Earth, no? Tapos yung mga diamonds na yan, makikita mo, diamond formation. Nasa upper mantle sila ng Earth. And there was a time now, habang yung sa Earth natin, yung mga carbon atoms na yan, yung mga minerals na yan, nagiging mainit siya. Tapos, nagpupunta sila dun pa sa mas malalim na area ng Earth. Siyempre, habang pumupunta ka sa pinaka-inner core ng Earth, yung temperature, mas lalong tumataas. So, yung mga carbon elements na yon nalulusaw. Tapos, dun ngayon nagkikreate ng panibagong, nagkikrystallize siya. No? So, ibig sabihin, napakalalim pala ng pinagmulan ng mga diamonds. Now, paano siya napupunta sa ibabaw? Di ba, syempre, hindi ka naman pwedeng magukay lang para makakuha ka ng diamond. So, napupunta siya sa ibabaw, namimina siya kapag nagkaroon ng mga volcanic eruption. Kasi di ba, yung mga volcanoes natin, connected yan dun sa mga hanggang sa pinaka-inner core ng Earth. Eh. So pag nagkaroon ng volcanic eruption, nasasama yung mga minerals. Kaya usually, yung mga diamonds, magma lang siya una. Over time, kapag nag-cool down na siya, tsaka ngayon nadidiscover na yun yung diamond. There was a time, siguro kung naalala nyo, yung pumutok yung Mount Pinatubo, di ba? Nung pumutok yung Mount Pinatubo, na that was way back 1990s, di ba nagkaroon ng ashfall noon? Kami noon, nasa Bataan kami, nagkaroon ng matinding ashfall. Tapos, nung nag-subside na yung ashfall, ang daming mga nabalita noon na maraming diamonds. Talagang kami noon, yung mga nung umulan ng ashfall, nag-ipon kami ng mga bato na para siyang kristal talaga na mukhang diamond. Pero hindi pala siya diamond. No? Kumaga-ano na lang siya, resulta na lang siya ng mga iba pang elements. So, ganun nangyayari kapag nagkakaroon ng eruption, pwedeng may sumama na mga diamonds. Pero wag po kayong pupunta sa mga bulkan, ha? Baka sabihin nyo, uy, sabi ni Pastor, sa bulkan daw makikita, no? So, hindi tayo pupunta sa bulkan, no? So, sabi pa rin nila, diamond daw is renowned for its hardness because nga, yung carbon atoms niya. And it is one of the hardest precious stone. So mapapansin nyo dyan, yan yung mga sapphire, spinel, yung mga opal, ito yung scale, yung Mohs scale. Then yung diamond, siya yung matibay. Kaya nga 'di ba, diamond can only be cut with another diamond. No, siguro kung mahilig kayo sa mga pwede mo lang siyang makat with another diamond. And mapapansin nyo, bakit nga ba, tulad nga nung title natin, Shining Bright Like a Diamond, kung bakit siya na kumikinang, no, yung mga diamonds, it is because diamond has a very high refractive index. No, naging science na tayo. So, pag sinabing refractive index daw, kung halimbawa, ang isang diamond, pinasukan siya ng liwanag, yung liwanag hindi lumalabas agad sa diamond. Dahil sobrang taas ng refractive index niya, ibig sabihin, nire-reflect niya sa loob din mismo ng diamond. That is why, kapag may nakita kayong diamond, pag nakita niyo siya sa ilaw, sobrang siya talaga, sobrang kinang niya. Kasi hindi agad nag-exit yung light sa kanya, kasi nga nagre-refract lang o nandun lang sa loob niya yung liwanag, kaya makinang siya. No? Kaya gano'n yung sparkle ng diamond. So, one of the biggest diamond na na-discover, no, in the entire history, meron siyang pangalan, the Cullinan diamond. It's yung size niya is 3,100 carats, 106 carats. So, ang estimate na cost niya, kung buo pa siya ngayon, that's $2 billion. So, yun, ganun siya So, ang ginawa daw nila sa Cullinan na-discover kasi siya 1902 sa 1905 in Africa. So, what they did,
hinati nila yan into 9 parts. So yan yung mga pinaghati-hati nila mula sa isang malaking tipak, no? Grabe yan, no? Kung ganyan yung $2 billion, no? Hinati nila into 9 parts. Most of the parts ngayon yan nasa royal family, sa British. So yun yung Then yung isa pang pinakamahal din ngayon daw is the Koh-i-Noor diamond, that's 105.6 carats. Ang estimated niya, sabi nila, no, in some of the sources na nabasa ko, up to 10 to 12 billion dollars. So ganun kamahal kasi ganun talaga ka-precious yung mga diamonds. So this afternoon, no, meron tayong titignan din na precious katulad ng mga diamonds. 'Di ba sabi nila, 'di ba may kanta na diamonds are girls' best friend. Narinig na ba 'yon ng mga nanay, no? Diamonds are girls' best friend. Pero meron tayong best friend na higit pa sa diamond. At 'yun yung ating mga nanay. So tignan mo yung katabi mo. Kung yung katabi mong kumikinang ba yan? Kumikinang ba na parang diamond, no? So, mas mahigit pa sa diamond. Sabi nga po natin, the radiance of a mother's character shines bright like a diamond. Its glow unfading, its value enduring, and its beauty unwavering. So, ganun ka-precious yung mga nanay natin. Kung 20 billion, o sabi nila, yung pinakamahal, 2 billion, higit pa doon, priceless, no? Priceless yung mga nanay natin. Ganun sila ka-importante sa buhay natin at ganun talaga yung pwede nating talagang masabi na halaga. Walang halaga actually. Walang halaga yung mga nanay, no? Kung ihahambing natin, mas mahalaga pa sila kahit sa pinakamahal na diamond na pwede nating makuha. Now, tignan nga natin ngayon, this afternoon, magbabasa tayo ng isang scripture na matatagpuan natin sa Matthew chapter 1 verse 1 to 17. No? Very unusual, no? We will be talking about the genealogy of our Lord Jesus Christ. So, kung kayo na mahilig kayo magbasa sa Bible, siguro isa sa some, no, ayaw natin yung nakakabasang napakaraming pangalan, no? Especially when you go to the book of Numbers, no, yung Leviticus, ang daming pangalan yan. So, dito babasahin natin sa Matthew chapter 1 verse 1 to 17, yung genealogy ng ating Panginoon. Sige po, sabayin nyo na lang po ako sa pagbabasa. So this is the verse 1. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez was the father of Hezron. Hezron, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab, the father of Nashon. Nashon, the father of Salmon. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon, the father of Rehoboam. Rehoboam, the father of Abijah. Abijah, the father of Asa. Asa, the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat, the father of Jehoram. Jehoram, the father of Uzziah. Uzziah, the father of Jotham. Jotham, the father of Ahaz. Ahaz, the father of Hezekiah. Hezekiah, the father of Manasseh. Manasseh, the father of Amon. Amon, the father of Josiah. And Josiah, the father of Jeconiah and his brothers at the time of exile to Babylon. Verse 12. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel. Shealtiel, the father of Zerubbabel. Zerubbabel, the father of Abihud. Abihud, the father of Eliakim. Eliakim, the father of Azor. Azor, the father of Zadok. Zadok, the father of Achim. Achim, the father of Elihud.
Elihud, the father of Eleazar, Eleazar, the father of Matan, Matan, the father of Jacob, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile of Messiah. Di ba ang haba po ng genealogy? Ang haba. Nagkasundo na. Di ba? Nagkasundo na. Eto ngayon. Eto ngayon. After 3 months, alam nyo na, nabuntis si Tamar. Siyempre, nabalitaan nyo ng ka-village niya. Diba? Sabi nila, pumunta sila kay Judah, yung anak mo, ay yung daughter-in-law mo, nagkasala siya ng prostitution. Kasi buntis siya ngayon. Kasi nga, balo nga siya dapat manatili siyang hindi buntis, pero nabuntis siya. No? Habang sinusugod ngayon siya, habang dadaling siya, kasi ang kaparusahan doon dapat, kamatayan. Kasi nag-prostitute siya meron siyang widow nga siya. So, ang sabi ngayon niya, ni Tamar, sabi niya, nabuntis ako at ito yung nakabuntis sa akin. Yung may-ari ng cord, yung may-ari ng seal, at yung may-ari ng staff na ito. So, nung nakita yon ni Judah, sinabi niya, she is more, makikita natin yon, she is more innocent than me. No? Basahin natin in Genesis chapter 38 verse 25 to 36. Sabi diyan, as she was being brought out, she sent a message to her father-in-law. I am pregnant by the man who owns this, she said. And she added, see if you recognize whose soil and cord and staff these are. Judah recognized them and said, she is more righteous than I, since I wouldn't give her my son Shelah. And he did not sleep with her again. So, pinanagutan niya, then doon ngayon siya nagkaroon ng twins. Yung sinabi natin, ang twin niya is Perez and si Zerah. Now, ano ba yung quality ni Tamar na masasabi nating quality rin ng mga nanay natin? No? Number 1 is that mothers shines bright like a diamond in their determination and resourcefulness. Nakita natin yung determination ni Tamar, nakita natin yung resourcefulness niya. Although may shade, may pagka-gray shade area yung determination niya. Talagang nagpanggap siya na prostitute para lang masabi na, hindi, panindigan mo ko. Hindi pwedeng maputol yung lineage ng family ko. Although may shade, makikita natin yung resourcefulness niya. Pero in the light of our mothers, masasabi natin that mothers, our mothers, sila yung pinaka-determined at sila yung mga punong-puno ng resourcefulness. Hangang-hanga ako sa mga nanay pagdating sa resourcefulness. Yung 1/4 na kilo, kaya niyang paramihin. 1/4 na kilo ng, ewan kung paano nagagawa ng mga nanay yon. 1/4 na kilo ng giniling, kaya niya ng pakainan ng napakarami. Mga nanay, tama po ba? Ang galing ng mga nanay, very resourceful. Very resourceful yung mga nanay natin. Ano pa po? Resourceful yung mga nanay natin sa pagbabudget. Kahit talaga sobrang wala ng pera, pag kay nanay mo ipinahawak, meron at meron pa yan. Di ba? Meron at meron na maiaano. Ganon ka-resourceful. Ganon ka-resourceful yung mga nanay natin. Sabi nga po natin, a mother's love is willing to do whatever is necessary to ensure a good future for her family. Yung mga nanay natin, ganun sila ka-determined para makapagbigay ng magandang future sa kanilang pamilya. Diba po? Sisiguraduhin ng isang ina na magkakaroon, na makapag-aaral yung kanyang anak, nagagawa siya at gagawa ng paraan. Diba? Ganun yung mga nanay, madiskarte, resourceful. Diba? Lahat na lang kapag kailangan talaga na gumawa pa ng extra income, ganun yung gagawin ng mga nanay. Ganun sila ka-resourceful. She will fulfill her maternal role in the most amazing and caring way. Ganun na lang siguro
yung masasabi natin na yung determination ng mga nanay, no, para talaga makapag-provide sa kanilang mga anak, especially sa budgeting. Alam natin yung mga nanay yung humahawak ng budget, no, usually in a typical family siguro, no, in a conventional family, yung mga nanay talaga, yung sa amin, sa family namin, nung nabubuhay pa si Papa at saka si Mama, Papa ko nag-a-abroad siya, so si Mama talaga yung nagbabudget na every time na pag may tuition na, di ba? Pag may tuition na, alam ni nanay kung paano niya pagkakasahin yung pagkain at alam niya na meron pa rin na ilalagay sa tuition na kumakain pa rin ng 3 beses yung pamilya, di ba? Ganon kagaling, ganon ka-resourceful yung mga palapakan nga natin yung mga nanay natin kasi ganon talaga sila ka-resourceful at hindi nila papabayaan na magutom ang kanilang anak. Tama po ba mga nanay? Hindi nyo pababayaan magutom ang inyong mga anak. No? So ganon. So number 1, that's masasabi natin, mother shines bright like a diamond because of their determination and resourcefulness. And gusto ko rin i-commend yung mga single moms natin, di ba? Yung mga single mom natin talagang kung ang isang may asawang babae, talagang medyo nahihirapan na at some point, di ba? Yung mga single mothers natin, ganun na rin talaga yung mas doble. Kasi sila na yung tumatayo na ama, sila pa rin yung tumatayo na ina. So, ibig sabihin nun, yung pagka-resourceful nila nandun talaga. Pagsasabihin nila yung pag-aalaga sa pamilya at pag-aalaga at pagtatrabaho, di ba? Para may i-provide sa kanilang mga anak. So, yun. Mothers shines bright like a diamond in their determination and resourcefulness. Number 2, tingnan naman natin. The second woman mentioned in the genealogy of our Lord Jesus Christ, mababasa natin yan, on Matthew chapter 1, verse 5a. Sabi dito, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. So, pangalawang babae sa genealogy ng ating Panginoon is si Rahab. So, siguro yung mga pangalan na ito, medyo hindi natin kilala. So, at least nakikilala natin sila. So, sino ba si Rahab? No, tignan natin. Makikita natin yung story ni Rahab sa Joshua chapter 2. Now, si Rahab po ay isang prostitute naman. Ang weird nung family genealogy ng ating Panginoong Yesus. Di ba mapapansin nyo? 2 beses na balo, nag-disguise maging prostitute. Ito namang isa, no, si Rahab. Si Rahab po ay isang prostitute talaga. Yun talaga yung kanyang trabaho sa city of Jericho. No? When the time naghahanap ng lupang pangako, yung mga Israelites, napunta sila doon sa Jericho. So, ang ginawa nila, si Joshua nag-utos ng 2 spy. No? Sige, tignan nyo yung pinaka city of Jericho, no? City of Jericho. So, they went to the city of Jericho, tapos tumuloy sila sa bahay ni Rahab. No, si Rahab, binuksan ang kanyang bahay para patuloyin yung 2 spy na yon. Tapos nalaman nung king ng Jericho na may 2 spy. So talagang nagpadala siya ng mga soldier para puhulihin yung 2 spy. No? Imbis na ibigay ni Rahab yung 2 spy, ang ginawa niya, tinago niya yung 2 spy. So tinago niya sa kanyang bubungan, no? Tinakpan niya yan ng mga flax, no? Ibig sabihin mga dayami para hindi makita. Tapos niligaw niya yung mga soldier para hindi makita, no? Sabi diyan, she showed her concern not just for herself but also for her family. As a return, binigyan naman siya ng scarlet cord kung saan ang sabi ng 2 spy, isabit mo yan sa inyong pintuan o sa iyong bintana. Kapag nilusob namin ang Jericho, yung makikita ng mga soldier na merong scarlet cord, hindi nila papatayin yung mga tao na nandun. So yun yung nangyari, no? Basahin natin yon. Basahin natin sa Joshua chapter 2 verse 12 to 13. Ang sabi po diyan, no? Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you.
Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. So dun nga binigay yung scarlet cord, no? Makikita natin dito, mother shines bright like a diamond in their courage and sacrifice. No, yun yung pinakita dito ni Rahab. Nandun yung courage niya na talagang mga spies to eh. Pwede siyang patayin ng mga spies kapag hindi siya sumunod. At pwede rin siyang parusahan ng hari kapag hindi niya isinumbong sa kanila, and yet nanindigan siya to help the spies. Nandun din yung faith niya. And nandun din yung sacrifice niya. Makikita natin, I can sacrifice myself for my family. Diba? Sabi nga natin, mother shines bright like a diamond in their courage and sacrifice. Sabi natin, a mother's love is manifested in her deep maternal instinct to safeguard her loved ones from harm, even in the face of danger. Usually, yung mga mothers will do everything for the safety of their family. And kakayanin din nilang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Yung sinasabi ni Ate Arlene kanina na isusubo na lang ng nanay, kaya pa niyang ibigay yon sa kanyang mga anak, no? Para lang mapunan yung pangangailangan nila, para lang masigurado, no? Para lang masigurado na safe ang kanyang pamilya. And at the same time, sabi nga natin, a mother's sacrificial love is willing to sacrifice even her comfort and happiness for the sake of her family's protection and provision. Sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko to, yung mga nanay magaling silang magtago ng kanilang sariling paghihirap. They would rather choose not to speak of their own suffering para lang mabigyan ng comfort yung kanilang mga anak. Hindi sasabihin ng isang ina, based on my experience, no? Never sinabi ng nanay ko na nahirapan ako, na gusto ko nang sumuko. Hindi niya ipapakita yung weakness niya sa kanyang mga anak. Even kahit na alam niya sa sarili niya na she's almost, andun na siya sa breaking point ng buhay niya. Ibig yun yung parang sobrang dami mong kinikerry na burdens, sobrang dami mong kinikip na problems na hindi mo alam kung saan nahanap ng solusyon. And yet, sasabihin niya sa mga anak niya, okay lang anak. She will choose to keep it for herself para lang masigurado na yung anak niya secure. No? Ganun yung kayang sakripisyo na kayang gawin ng isang ina para sa kanyang mga mahal sa buhay. So mother shines bright like a diamond in their courage and sacrifice. No? Para maiparamdam sa pamilya na talaga na yes, I will stand for you, di ba? Sabi nga nila, madalas daw, yung mga anak kaya nilang tiisin yung kanilang mga nanay o yung kanilang mga magulang. Pero yung magulang, hindi nila kayang tiisin yung kanilang mga anak. O kahit gaano katigas yung ulo ng kanilang mga anak. Kung mapapansin nyo po sa mga balita, kahit na may nagawang, sabihin natin, may nagawang mabigat na kasalanan yung mga anak, 'di ba? Ano sinasabi ng mga nanay pag ini-interview sila ng mga newscaster? Mabait yung anak ko. 'Di ba? Mapapansin niyo, because the mother always sees the goodness in their child. Kahit na ano man yung nagawa ng kanilang anak, mothers will always see the goodness na ibinigay ng Panginoon sa kanilang mga anak. And they will be willing to sacrifice. Sabihin nga nila, ako na lang yung makulong. O ako na lang yung parusahan. Di ba po? Ganun kagrabe, no? Yung kayang sakripisyo na gawin ng isang ina para po sa kanyang mga anak. Pangatlong babae, pangatlong nanay na nasabi po, no, sa genealogy ng ating Panginoon. Basahin po natin on Matthew chapter 1 verse 5. 1 verse 5. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Okay? Si Ruth naman po. First one, si Tamar. Second, sino po? Si
Si Rahab. So ang pangatlo po natin, si Ruth. Siguro si Ruth medyo kilala po natin kasi merong isang chapter ng Bible na talagang sinulat tungkol sa story niya. No? Tignan natin kung sino naman si Ruth. No? Si Ruth po ay isang Moabite woman. Di ba? Kanina isang Canaanite woman, nagpanggap na prostitute. Yung sumunod, ito talaga trabaho niya, prostitute. Ngayon naman, si Ruth, isang Moabite woman. Ang Moabite po, sila po ay mortal na kaaway ng mga Israelites. No, when the time na naghahanap sila ng lugar or ng promised land, Moabites, isa sa mga angkan na talagang nakaaway nila. No? Pero yet, tingnan natin dito na si Ruth na isang Moabite woman, nasama siya sa genealogy ng ating Panginoong Hesus. Mamaya ma-uncover natin yung message behind this. No? Moabite woman siya, tapos may isang si Naomi ang kanyang mother-in-law. No? Sa story, no, kung babasahin natin yung Ruth, si Naomi meron siyang 2 anak na lalaki. Tapos pumunta sila sa land ng Moab kasi nga merong famine sa Israel during that time. So yung 2 niyang anak na lalaki na pangasawa ng 2 Moabite na babae. Ayun si Ruth at saka yun si... Anong pangalan niya? Okay, sige, siya na yon. So basta yon. Tapos dumating yung time, namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung asawa nung 2 babae. Mapapansin mo lahat ng mga nababasa natin, puro mga namatayan ng asawa. Di ba? Puro namatayan ng asawa. So yung si Ruth, yung asawa niyang nauna, namatay din. No? Namatay din. So during that time, sinabi ni Naomi, dahil nga balo na rin siya, sabi niya, hindi niya na mapapakain yung 2 niyang manugang. So sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga tatay. No, pinapabalik niya yung 2 niyang mga daughters-in-law. Pero ang nangyari po, yung isang daughter-in-law lang yung bumalik sa kanyang tatay. Pero si Ruth, nagstay siya, no? Nagstay siya doon kay Naomi. Tapos na-meet niya yung master redeemer niya nung bumalik sila doon sa Jerusalem. Basahin natin on Ruth chapter 1 verse 16 to 17, no? Sabi diyan, ito po yung sagot ni Ruth, no? Sagot ni Ruth to sa kanyang nanay na si Naomi nung pinapauwi na siya doon sa kanyang tatay. Sabi po ni Ruth sa kay Naomi, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn my back on you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you from me." So yan yung sagot ni Ruth sa kanyang nanay na si Naomi. Now, mothers shine bright like a diamond in their loyalty and devotion to family. No? Yung mga nanay natin, nandyan talaga yung loyalty nila at nandyan yung devotion nila sa ating pamilya. Sabi nga po natin, a mother's love is committed to creating environment for her family where respect, compassion, and steadfast dedication to one another is being nurtured. Ang trabaho ng isang nanay, 24/7. Diba? Kung merong 7-Eleven, diba? Yung counterpart ng 7-Eleven, yung nanay mo yun. Diba? Kapag lahat, diba? Lahat na lang ng trabaho, no? Si nanay tubero paminsan-minsan. Cook paminsan-minsan. Tama po ba? Lahat na lang ng trabaho sa bahay. Especially po, no, for families, no, katulad sa amin. Yung father ko is an OFW, di ba? Kapag sinanay lang yung nasa bahay, lahat talaga ng gawain, di ba? Gagawin talaga ni nanay. Kasi yung devotion niya talaga at yung loyalty niya sa family niya, di ba? Yun yung makikita natin sa kanya. At saka si nanay, sabi nga natin, siya yung tao na lagi kang makakakuha ng lakas sa kanya. Di ba po? Kapag di ba, minsan pag may mga times na mahirap yung sitwasyon, minsan madalas na makikita natin yun na kapag may ini-interview ng mga nanay, sasabihin nila, hindi ko pwedeng ipakita na nanghihina ako sa mga anak ko kasi ayoko na manghina din sila.
Ayoko na mawalan sila ng pag-asa. Di ba? Kasi nandun yung devotion niya eh. Nandun yung loyalty ng isang ina sa pamilya. Di ba? At saka yung nanay, wala akong narinig na nag-resign na nanay. Meron bang nag-resign na nanay para maging nanay? Di ba? Pero kung imagine niyo kung pwede sigurong ganon, kung may ganong klaseng pag-iisip, ang dami ng, di ba, kung sa tigas ng ulo ng anak ko, di ba, ang tigas-tigas ng ulo ng anak ko na ito, baka nagpasa na ng resignation. No, pagdating mo sa bahay, pagdating ng anak, I resign. Effective ganito. Di ba wala namang ganong nanay, wala namang nanay na nagre-resign ng mga Pero sa mga kabataan dito, baka sobrang tigas ng mga ulo nyo. Hindi kayo nakikinig sa mga nanay nyo, baka mag-resign yan. Pero walang nanay, di ba? Walang nanay na magre-resign sa kanyang duty as mother. Kasi hindi lang naman yon responsibility para sa kanila. It's their devotion. Tama po ba? It's their calling from the Lord. At talaga until the end of time, till their last breath, no? They will be mothers. Mothers will always be mothers. Tama po ba? Palapan nga po natin yung mga nanay. Diba po? There's so many things and so many reasons why we can always appreciate our mothers. Not just during, di ba? Not just during the Mother's Day. Kahit sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Ang daming nating pwedeng dahilan para i-appreciate, para maipakita talaga na mahal natin sila. Kasi talaga naman, no, yung devotion nila, especially pag may sakit tayo, di ba? Yung mga simple na ako po, kapag ako nagkakasakit, ang weird lang pag ako nagkakasakit. Gusto ko tinatapik ako ng nanay ko. Kahit malaki na ako, ganito na ako kalaki. ganito ako kalaki na nung nabubuhay pa si mama, pag may sakit ako, let's say for example, may lagnat ako, syempre di ba mga nanay, talagang aalagaan yan. Lagi kong sasabihin sa mama ko, ma, tapikin mo naman ako. Ganon. Pero si mama naman, tinatapik. Medyo nilalakasan lang naman niya. Para siguro sabihin, ang laki mo na. Ang laki mo na para magpatapik. Di ba? Pero that's their way of showing talaga na yung affection niya. Di ba? Mothers have a very special way in showing their affection sa kanilang mga anak, 'di ba? And usually sa mga mothers, meron silang mga nuances na alam mo 'yon, yung mga minsan pag sinasabi natin, 'di ba, si nanay kapag di mo nakita yung kunyari di ba madalas may gano'n, may pinapahanap siya, pag di mo nakita papagalitan ka pa ng nanay mo, 'di ba? Yung pag di mo yan nakita, makikita mo, 'di ba? Gano'n. 'Di ba? Kaya pag may mga pagkakataon na alam mong galit na si nanay kapag tinawag na yung buong pangalan mo, 'di ba? Alam natin na kailangan na nating makinig kay nanay. Pero madalas, di ba, pag may kailangan tayo, ewan ko sa amin ganun din eh. Pag may kailangan ako, lagi akong dumadaan kay mama. Di ba? Lagi akong magsasabi kay mama, Mama, kailangan ko ng ganito. Pero ang sasabihin ni mama, tanong mo sa tatay mo. Pero tayo, kahit na alam natin na pwede tayong dumiretso kay nanay, ay kay tatay, di ba? Lagi nating uunahin na sabihan si nanay. Kasi siguro, pag si nanay yung nagsabi kay tatay, yung anak mo, kailangan daw ng ganito, may kasama ng lambing. At minsan talaga, naibibigay na rin ng mga, di ba? Ng mga tatay natin yung mga kailangan. Sa mga tatay, wag po kayo mag-alala sa June po. Kayo naman talaga ang i-honor namin. So, this May naman po, bigyan mo natin sa mga nanay natin. And sabi nga natin, ang mga nanay, they set the temperature in our house. Tama po ba? Kapag mainit ang ulo ni nanay, mainit ang bahay. 'Di ba? Parang lahat talaga apektado kapag bad mood si nanay. 'Di ba? Kami noon talaga pag mainit ang ulo ni mama, isa lang ang may sala. Kami rin napapagalitan. Nay naman, bakit naman kayo ganyan, di ba? Kapag isa lang yung may pagkakamali, pero pag mainit talaga yung ulo ni nanay, di ba? Pati lahat kayo mapapagalitan. Kahit yung nagawa mo na nung isang buwan pa, isa ka pa. Di ba? Yung mga gano'n, ulitin ni nanay yan. But those are the nuances na
na masasabi mo talaga na, ito talaga si nanay eh. Ito yung, that what makes her special. Tama po ba? Yung mga some of the nuances of our mothers, that what make them special. Di ba? Pero pag in good, naman si nanay, good mood si nanay, ang ganda ng flow ng bahay. Di ba? Ibig sabihin talagang very smooth, lahat nakangiti. Di ba? Di ba si tatay, easy-easy lang. Di ba? Kasi pag bad mood si nanay, si tatay, bad mood na rin. Bad mood din, di ba? Tatay mo, ay sabihin mo, huwag kayong magulo, yung nanay nyo, mainit ulo, di ba? But then again, it's their way of showing nga, di ba? Yung loyalty and devotion nila sa atin. No matter, naman yan, highs or lows man yan, our mothers will have that special part, no? Para po sa ating lahat. So, yun po, no? Mothers shines bright like a diamond, no, in their loyalty and devotion to family. Number 4 po, no, the fourth woman or fourth mother, included in the genealogy ng ating Panginoong Jesus. In Matthew chapter 1, verse 6, David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Now, very special kasi hindi binanggit yung name nung mother. Pero pag sinabing Uriah's wife, that is Bathsheba. No, si Bathsheba 'yon. Hindi siya, pero sa mga ibang translation, kasi I'm using the NIV version, but for some translation, ini-indicate nila yung pangalan ni Bathsheba. Again, very unlikely na ito yung kasama sa genealogy ng ating Panginoon, si Bathsheba. Sino ba si Bathsheba? Okay. Bathsheba was the wife of Uriah the Hittite. Okay? Si Bathsheba po, asawa siya ni naisip ko yung uric acid. Uriah, okay? Uriah, okay? So, si Bathsheba po, siya po yung whom David committed adultery with. Okay? So, one time, si David, pumunta siya dun sa rooftop ng kanyang bahay, nakita niya si Bathsheba. Kaya yung pangalan ni Bathsheba, Bathsheba. Kasi nakita niya si Bathsheba, naliligo. O, di ba? Bathsheba, no, naliligo. So nakita niya. Tapos nakita niya, maganda si Bathsheba. So ang ginawa niya, tinutusan niya yung soldier niya na ipatawag si Bathsheba. Okay? So, ayun yung nangyari, no? Tapos, ayun nga, nag-commit si David ng adultery with Bathsheba. After some time, impregnated si Bathsheba. Sinabi yun sa kanya ni Bathsheba na nabuntis siya. Ngayon, si David, no, gusto niyang malusutan yung naging kasalanan niya. So, ang ginawa niya, pinatawag niya si Uriah, no, may battle, merong gera noon during that time. Pinatawag niya si Uriah, umuwi ka dito. Ang plano ni David, ipagsiping si Uriah at si Bathsheba. Kasi pag nagsiping sila, maikukubli niya na nabuntis si Bathsheba dahil sa kanya. Kasi asawa niya yun eh. Somehow, may kakaroon ng cover up. Pero dahil nga si Uriah, no, ay somehow righteous din naman si Uriah, hindi siya sumiping. Hindi siya sumiping sa asawa niya. So, 2 attempts yun. Hindi sinipingan ni Uriah si Bathsheba. So, nakaisip ulit ng paraan si David, no, para malusutan to. Ang ginawa niya, inutusan niya yung isang general niya, sabi niya, ilagay mo si Uriah sa battle front, no? Ilagay mo sa unahan ng battle. Siyempre, sa unahan ng battle, yun talaga yung matindi yung labanan. So, lo and behold, ayun, namatay si Uriah because of the battle. So, ibig sabihin, na-cover up na sana. Na-cover up. Pero again, sabi nga natin, wala namang naibubunyag sa mata ng ating Panginoon. Lahat yon nakikita niya. So, nung after mag-mourn ni Bathsheba, kinuha siya ni David at ginawa niyang asawa. Tapos nanganak siya, tapos pumunta ngayon sa kanila si Prophet Nathan. No? Sinabi yun ni Prophet Nathan, lahat ng kasalanan ni David. And sabi ngayon na, no, nagsisi naman si David, pero meron pa rin consequence yung ginawa ni David. Sabi ngayon ng ating Panginoon, yung anak nila ni Bathsheba, mamamatay. So, nagkaroon ng sakit yung anak nila, na widow ngayon si Bathsheba. So, tingnan nyo yung yung naranasan niya. Una, na-widow siya sa kanyang asawa, tapos nawalan siya ng kanyang anak.
Tapos, during that time, no, nung nanganak na siya, namatay na yung anak niya, nag-mourn siya after some time, tapos kinomfort siya ulit ni David, tapos nakabuo sila ulit ng isang anak. At naging anak nila ngayon, si King Solomon. So, yun yung pinaka-story nun. So, after some time, nung medyo malaki na sila, matanda na si David, merong isang anak si David na pinroclaim niya yung kanyang sarili bilang maging isang king. No, ang pangalan nung anak niya na yon ay si Adonijah. No, si Adonijah. So nakipag-conspired sa kanya si Prophet Nathan. Si Prophet Nathan kinausap si Bathsheba. Sabi niya, kung ayaw mo na maputol yung lineage mo at ayaw mong mamatay, kausapin mo ang iyong asawa at sabihin mo yung pinaggagawa ni Adonijah. So kinoach siya ni Nathan, tapos pumunta siya doon kay David. So ito po yung sinabi niya kay David. Basahin natin. 1 Kings chapter 15 to 18. So Bathsheba went to see the aged king in his room. Bathsheba bowed down, prostrating herself before the king. What is it that you want? The king asked. She said to him, My lord, you yourself swore to me, your servant, by the Lord your God, Solomon your son shall be king after me, and he will sit on my throne. But now Adonijah has become king, and you, my Lord the King, do not know about this. So dumating ngayon si Prophet Nathan, sinabi niya yung lahat nangyari until na nag-decide si Solomon, sige, I will uphold yung promise ko sa iyo na si King Solomon o si Solomon na yung anak, no, ay gagawin kong king. Now, mothers shines bright like a diamond in their resilience and adaptability. Yung mga nanay natin, very resilient yan. Makikita natin kay Bathsheba, ang daming hirap na nangyari sa kanya. Ang dami niyang pagdurusa na naranasan, no, bilang isang asawa at bilang isang anak at bilang isang nanay. And yet she remained resilient in that situation. And at the same time, nakita natin kung paano siya nag-adapt, no, kung paano siya nag-adapt dun sa mahirap na situation na yon. Nakala mo wala nang ibang pwedeng gawin, pero siya nakaisip pa rin siya ng kaparaanan. No, yung mga nanay natin, our mothers are very resilient, no? Are very resilient and adaptable din sila sa mga situation. Now, a mother's love is capable of enduring various trials and challenges for her family, no? Ano man yung sitwasyon ng pamilya natin, ano man yung mga nararanasan nating mga trials and problems, no? Yung mga nanay, they're so very resilient at nagagawa nilang mapagtagumpayan yon. Minsan nga, yung mga nanay natin, di naman nila nga sasabihin na may problema. Actually, yung mga nanay, ang ipapakita lang nila sa mga anak, laging okay. And yet, they are the ones, sila yung nasa battlefront. Di ba po? Ang mga nanay will be always on the battlefront. Di ba? Para maprotektahan yung kanilang mga anak. A mother's love remains joyful in hope, patient in affliction, and steadfast in prayer and intercession. Mothers are the best intercessors. Hindi mapapagod ang isang nanay sa pananalangin para sa isang anak o sa kanilang pamilya. Kung paano nag-plead, no? Kung paano nag-plead si Bathsheba kay David, a mother will never get tired of pleading to our Lord for the sake of their family. Hindi mapapagod manalangin ng isang nanay para sa kanyang pamilya. Minsan, hindi naman niya iniisip na, sino ba nananalangin para sa akin? Hindi naman naisipin ng nanay na gano'n eh. Basta ako, ang thinking ng isang nanay, ipagdadasal ko yung pamilya ko. Ipagdadasal ko yung mga anak ko. Kaya ako dati, every time na meron akong kailangan na ihingi ng panalangin, kahit nandito ako sa Manila, I will always call up my mother, Ma, pag-pray mo naman ako. Ma, ipagdasal mo nga ako regarding this. Diba? Kasi nga po, mothers are faithful intercessors. Diba? Kaya naman, kung gaano sila katapat manalangin, tayong mga anak, no, tayong mga asawang lalaki, ipanalangin din natin
yung mga nanay natin sa ating pamilya. Di ba po? Kasi hindi talaga sila mapapagod na manalangin para po sa ating lahat. Last but not the least, no? Again, number one, nakita natin yung pinaka-determination and resourcefulness ni Tamar. Pangalawa, nakita natin yung pinaka-courage and sacrifice ni Rahab. Pangatlo, nakita natin gaano ka-loyal and devoted si Ruth, no? Katulad din ng mga nanay natin. Pang-apat, nakita natin yung resilience at saka yung adaptability ng ating mga nanay sa katauhan ni Bathsheba. Sa panghuli po, di ba, basahin natin on Matthew chapter 1, verse 16, Mary was the mother of Jesus who is called the Messiah. Siguro tayong lahat naman po, kilala na natin si Mary, ano yung nangyari sa story niya. That would be found in Luke chapter 1. So Mary po is pledged to be wed, no, kay Joseph, no? Si Mary po ay nakahandang ipakasal nakabetrothed na siya kay Joseph. Then the Lord sent an angel to bring the message to Mary. No? And sabi nga natin diyan, she conceived by the power of the Holy Spirit. Na kahit na siya ay dalaga, no, na siya ay nilukuban ng banal na spirito at siya ay isang namabuntis. Now, kapag sa panahon ng ating Panginoong Hesus, kapag ikaw dalaga ka, tapos nakahanda ka ng ikasal, pag nalaman nila na ikaw ay buntis at hindi yun yung asawa mo, death ang pinaka-punishment doon, no? Yun yung parang dilemma talaga at yun yung pinakamahirap na sitwasyon nila. Joseph did not want to expose her to public disgrace and had in mind to divorce her quietly. No, dumating pala sa punto na si Joseph, dahil doon sa sitwasyon ni Mary nga, na buntis nga siya, inisip niya na i-divorce na lang quietly. No, i-divorce na lang niya ng quietly si Mary para hindi na mapunta sa disgrace. Nung time na yon na naginip si Joseph, sinabi rin ng anghel sa kanya kung ano talaga yung nangyari. No? She supported Jesus' ministry and mission. Makita natin sa ministry ng ating Panginoong Hesus, sinuportahan niya yung kanyang anak, no? Until his death, his resurrection, until sa mga early apostle, no, yung early churches, nandun pa rin po si Mary, no? Tingnan natin on Luke chapter 1 verse 35 and 38. No, sabi dito, the angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Ang sabi po ni Maria, I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Now mothers shine bright like a diamond in their faith and obedience to God. No, yung mga nanay natin ay katulad, no, kaya sila nagniningning katulad ng mga diamante because they have that kind of faith, no, at obedience sa ating Panginoon. A mother's love put her trust and faith in the Lord in all circumstances, especially the welfare of her family. No, katulad nga na nabanggit ko, ang mga nanay hindi mapapagod magdasal para sa kaniyang pamilya. And again, a mother's love listens to the Lord's instructions and is guided by the wisdom from the Scripture in making decisions. No? Kung meron man talaga na unang nagturo sa atin, no, kung paano magdadasal, kung paano talaga yung pinaka sabi natin na magandang asal, no? Sila nanay yon. Si nanay yon. And sabi nga natin, kanina mag-usap kami ni Pastora Sara, bakit nga ba ang laki ng impact ng mga nanay sa mga anak? Diba? Syempre, hindi naman natin dinedemean yung impact ng mga tatay sa mga anak natin. Siguro, naisip ko nga, siguro kasi nga, 9 months pa lang the early years ng isang bata nung nasa sinapupunan yung anak, 9 months na siya na nandyan Tapos nung pagkaanak pa, yung mga first few years, sinanay talaga yung nag-aasikaso. Si tatay kasi is the one supporting the needs of the family. Siya yung nagpo-provide ng mga needs Diba? Si tatay yung nasa background, no? Yung mga resources na kailangan, finances na kailangan. Pero yung pag-aaruga talaga, no, laging nangunguna
at laging unang naibibigay ng mga nanay. Kaya siguro ganun na lang, no? Ganun na lang ka-close at iba talaga yung impact ng mga nanay sa atin. And sabi nga natin, they are the ones who taught us nga yung value ng faith and our obedience sa ating Panginoon. Now, makita natin dito, these women, no, nalabagit natin mula kay Tamar, kay Rahab, kay Ruth, no, kay Bathsheba at kay Mary, makita natin their life were not perfect. They are widowed, they are broken. Nakaranas sila ng ibang-ibang sakit, ibang-ibang pain and breaking in their lives. Yung mga nanay natin have their own breakings. Yung mga nanay natin have their own weaknesses. Yung mga nanay natin have their own lapses and shortcomings. At makita natin, these women, no matter how broken they were included in the genealogy of our Lord Jesus Christ because it was Jesus Christ that will redeem them. It was Jesus Christ in their brokenness that gives them the glory. No? Yung katulad niyang kinakanta natin, gandang kinakanta natin, you took the brokenness, no, and use it for your glory. Yung mga kababaihan na ito na nakita natin, gaano man kahirap yung buhay nila, nasama sila sa genealogy ng ating Panginoon because the Lord has something to do great in their lives. Kahit na in the past lives yun, no? In the past lives pa ng ating Panginoon yun, nakita pa rin natin, even in the broken times of our life, God will still be magnified. He can do something great, gaano man ka-broken, gaano man kasakit yung mga naranasan natin sa buhay. And for our mothers, no, alam namin, you have so many pains din na hindi sinasabi sa inyong mga anak. You have brokenness na hindi nyo rin talaga na-share at iniiyak nyo lang sa Panginoon. Di ba po? When my mother was diagnosed with cancer, bago pa man, before pa nun, namatay yung father ko, never ko nakita na after mamatay nung father ko, never kong nakita na umiyak si mama sa amin. Pero deep inside my heart, alam ko, she has her silent cries. Mothers usually have their silent cries. Mothers will always have pain that they choose to keep for themselves. At sinasabi nila yon sa ating Panginoon. That in their brokenness, that in their hurts, that's when the glory of the Lord embraced them. That's the grace and love ng ating Panginoon. Doon sila niyayakap. Di ba po? At ganun kabuti yung ating Panginoon sa mga nanay natin. Even for these women na alam natin nang galing sila, no, there's unlikely people, there's brokenness, so many brokenness in their lives, and yet the Lord has redeemed them. At the end of the day, when our Lord Jesus Christ was born in that genealogy, lahat ng brokenness in the past, ni-redeem na ni Lord yon. And they include them to His family, as to become His family. No? Sa mga nanay natin, ganun din. Yung mga nanay natin, although you have your own weakness, you have your own brokenness, but through our Lord Jesus Christ, you were redeemed and you were become part of His family, to become His family. Amen po. Palapan nga po natin yung ating Panginoon. Sabi po natin, Jesus celebrates and loves the unlikely people, accepts their flaws, redeems and includes them in His family. Sa mga nanay natin, no, kahit na meron kayong mga kahinaan, di ba po? Meron kayong mga sabihin na natin hinanakit, di ba? The Lord will always be there for you. Hindi man siguro magawa ng ating mga anak o minsan hindi rin magawa ng ating mga asawa na iparamdam sa inyo yon. Alam natin na yung ating Panginoon hindi magkukulang ng pagmamahal. Hindi magkukulang para iparamdam sa inyo that you are precious, that you are priceless, that you are shining bright like a diamond. Amen po. Palakpan po natin ang ating Panginoon.
Ayan. So, allow me also to honor my mom. So, ito po yung mother ko. So, she was died, namatay po siya last 2020. And it was, seems like yesterday. Parang, sabi nga natin, no, pag nawala yung nanay, parang may malaking part sa buhay mo na nawawala din. Alam niyo po, naunang nawala yung father ko. Yes, nasaktan po kami noon. We were longing for our father. Pero nung nawala yung mother ko, grabe yung impact sa buhay. Yung parang may malaking nawalang parte ng buhay mo pag nawala yung mother mo. And lagi kong naisip minsan na kung meron akong pagkakataon na makakasama ko pa siya, I would choose that chance na makasama ko yung mother ko. Kahit na minsan, ang daming nuances ng mga nanay, pero alam niyo ba yung nanay ko, pag uuwi ako, pag sasabihin ko, uuwi ako, lagi niyang tatanungin kung ano yung gusto kong ulam. Kahit na yung sagot ko naman, tinola at galunggong. Never ako nagbago ng ulam na gusto kong ipahanda kay mama. Pero every time na magsasabi ako sa kanya, uuwi ako ang lagi niyang unang itatanong sa akin, ano gustong mong ulam? Sabi ko nga, parang gusto kong marinig ulit yun na may magtatanong sa akin, anak, ano ba gusto mong ulam? Di ba, ang daming mga nuances ng mga nanay. Minsan naiinis ka sa nanay mo eh. Di ba? Minsan mga anak, darating sa time na, bakit ba ang kulit nung nanay ko? Pero pag wala na sila, I'm telling you, yung kakulitan na yon yung mamimiss nyo sa nanay nyo. Di ba? Kaya habang nandyan po yung mga parents natin, yung mga especially our mothers, no? Let's take time to honor them. Let's take time to appreciate them. Sabi ko nga, ang tagal ko nang nakasama nung nanay ko, pero nung nangawala siya, parang kulang pa pala yung time na nagkasama kami. Na parang, Lord, bakit nawala na siya agad? Ang dami ko pang plano. Pero ang tagal na namin magkasama. My mom is 72 years old. Na parang, ang dami ko pa palang gustong gawin with my mom na hindi ko nagawa dahil nga nawala siya. And I'm praising the Lord. I'm thanking God kasi bago siya nawala, no, alam ko na meron siyang pagkakakinlanlan sa Panginoon na ibinigay niya yung buhay niya sa ating Panginoon. I remember, bago siya mawala, a few days before she died, no? Tumawag pa siya sa akin noon. Hindi na siya nagsasalita, no? Hindi na siya, sobrang payat niya na kasi hindi na siya kumakain. Yung last na conversation namin, nagpa-pray siya sa akin. Yun lang yung nangyari. Nagpa-pray lang siya sa akin. And hindi ko makakalimutan na talagang iniyak ko sa Panginoon na madalang manghingi ng prayer request yung mother ko sa akin. And hindi ko makakalimutan na bago talaga bumagsak yung kanyang katawan, yung prayer request niya sa akin, anak, pag-pray mo nga ako na kunin na ako ni Lord. Kasi nahihirapan na siya eh. Ako bilang anak, na parang, yun pala yung pinakamahirap na hingin sa'yo ng mother mo na prayer request. Na anak, pagdasal mo nga ako na kunin na ako ni Lord. Kasi sobrang nahihirapan na yung katawan niya. And para sabi ko nga noon, kinakausap ko yung Panginoon, Lord, magiging selfish ba ako kung ipanalangin ko na mas humaba pa yung buhay niya? Na kahit nahihirapan na siya sa ganong stage. Na Lord, magiging selfish ba ako na ipanalangin ko na humaba yung buhay niya? O magiging selfish ba ako na ipag-pray ko na kunin niyo na siya? Kahit alam ko na yung mga kapatid ko would want na makasama pa yung nanay namin. But then again, the Lord has His own plans, no? And mapalad tayo na binigyan tayo, ang bawat isa sa atin ay binigyan
ng magulang, binigyan ng ng mga nanay. Tama po ba? Sabi nga nila, hindi natin mapipili yung magulang natin. Yung mapapangasawa natin, pwede nating piliin. Pero yung mga magulang natin, hindi natin mapipili. Pero, plano ng Panginoon yun na ibigay yung magulang mo, yung nanay mo na meron ka ngayon. It was God's divine plan para sa iyo at para sa pamilya nyo. Amen po. In conclusion po, mga kapatid, sabi nga po natin, these were the women's ng ating, sa FCC natin, ang dami nating mga nanay na nandito rin. Na masasabi natin talaga na talagang they shines bright, like a diamond. Yung sacrifice ng mga nanay natin dito sa FCC, yung kanila talagang pagmamahal sa kanilang pamilya. So, pwede pong palakpakan natin yung mga nanay natin po na nandito po. And even those sa mga nanay natin na hindi na natin kasama ngayon, let's just remember them, Yung legacy nila will always continue. Now, to end po, paano ba tayo magre-respond? How can we respond yung sa mga bagay na pag-usapan natin, Sa determination and resourcefulness ng ating mga magulang, let's appreciate them. Wag nating kalimutan na i-appreciate yung mga nanay natin. In their courage and sacrifice, let's empathize with them. Minsan, tanungin din natin na kahit minsan hindi magsasabi yung nanay natin kung ano yung nararamdaman nila. Try natin, Nay, kamusta ka na? Nay, meron ka bang pinagdadaanan? Nay, ano ba yung mga alalahanin mo? Let's be bold in asking our mothers kung ano yung nararamdaman nila. Kahit na minsan hindi talaga, pipiliin, katulad ng sinabi ko, pipiliin ni nanay na hindi magsabi sa atin. Pero baka pag nandun yung puso natin, Ma'am, I want to hear from you what are you feeling right now. Nay, ano ba yung nagpapalungkot sa'yo ngayon? Let's empathize with them. In their loyalty and devotion to our family, hayaan nating iparamdam kung gaano natin sila kamahal. Sabi ko nga, kapag nawala na sila, laging may pagsisisi. Kahit na ang dami mo nang nagawa for your mom, pag nawala nga po sila, doon mo malalaman at doon mo marirealize, ang dami ko pa palang hindi nagawa. Kaya habang nandito sila, iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. In their resilience and adaptability, let's honor them. Ang dami ng ginawa ng nanay natin para sa atin. Huwag nating kalimutan na let's give them the highest respect and honor that they truly deserve. And in their faith and obedience to God, let's pray for them. Nahihirapan din yung mga nanay natin. Dumarating din sila sa punto na gusto na rin nilang sumuko. But they choose not to give up para sa atin. So let's pray. Let's pray for our mothers. And in their weakness and failures, patawarin natin sila. I-accept natin sila. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoon sa ating mga kahinaan, tanggapin natin ng buo yung ating mga magulang. Patawarin natin sila. Kung sa mga nakalipas na panahon, nagkaroon sila ng pagkakamali sa atin, i-open natin yung heart natin para patawarin sila. To end, sabi nga po natin, a mother's love is a facet of her beauty that is truly remarkable and praiseworthy, shining bright like a diamond. A mother's love is a facet of her beauty that is truly remarkable and praiseworthy, shining bright like a diamond. In 1 Peter chapter 3, verse 3-4, your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that your inner self
and unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is the great worth in the sight of God. No, yung character na meron yung mga nanay natin, higit pa sa mga diamonds, higit pa on their physical appearances. Because they have Jesus Christ in their life, alam natin na talagang yung beauty na to hindi magfe-fade. And last, to end po, in Proverbs 31, verse 28 to 31, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring praise to the city gate. No? Hallelujah po. Again, sabi nga po natin, we may not have a sparkling diamonds in our possession right now. Pero pag may nanay ka, you have more precious na diamond sa buhay mo. And that is your mom. Moms that are shining bright like diamonds. Amen po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Father God, tulad ng aming inawit, Panginoon, you raise me up, you raise us up more than we can be in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa iyong anak na ginamit. Ang dalayan ko, Panginoon, patuloy siyang gamitin mightily. I-bless niyo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. I-bless niyo ang kanyang trabaho. Ano man ang hawakan ng kanyang kamay, i-bless niyo, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat din, Panginoon, sa lahat ng dumalo ngayong hapon na ito. Panginoon, pagpalain niyo po sila in the name of Jesus. Pagpalain niyo ang kanilang pamilya, pagpalain niyo ang kanilang hanap buhay, pagpalain niyo ang kanilang trabaho, pagpalain niyo ang kanilang mga anak in the name of Jesus. Kaya Ama, maraming salamat po habang nakataas ang aming mga kamay. Panginoon, ito'y tanda that we honor our mothers, O God, in the name of Jesus. That we love them so much, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, sa aming pong pag-uwi ngayong hapon na ito, Panginoon, dala-dala po namin ang iyong biyaya. Dala-dala po namin ang kasaganaan, kapayapaan, at ang iyong pagmamahal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen. Magandang hapon sa inyo lahat, mga katay. God bless us all. Happy Mother's Day.